Hello everybody! Good morning! Hindi po ako naligo. Kaya nakapusod yung buhok ko. Ayan. So ngayon po, nandito ako sa aming clinic kasi po, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nagmamassage. Kaya kung gusto niyo po magpamasahe, nandito lang po ako sa Westwind Physiotherapy Clinic. So, actually, it's like physiotherapy corner. Westwind Corner Physiotherapy, yon. So, dito po ako nag-work. Ito po yung isa kong job. So, nagpa-part-time lang po ako kasi hindi ko siya ma-full-time kasi sabi ko nga dati, I have 3 jobs. So, grabe no? Paano ko kaya nagagawa yun? So, noong una, parang excited ako kasi nung pupunta ko dito sa Canada, ang palagi kong sinasabi, gusto kong magkaroon ng 3 jobs para mabayaran ko lahat ng aking mga inutang pagpunta dito. So, sa makatawid, hindi siya nagkatotoo. Pagka naka-close work permit ka, naka-stuck ka dun sa company na papasukan mo. So, yun yung difference. So, syempre, dati parang gumuho yung mundo ko kasi ang dami kong utang. Alam mo yun. Diyos ko, Lord. Punta ka dito sa Canada is you're so lucky. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Yung iba may pera, pero yun nga, hindi sila na-approve ganun. So, I'm very fortunate kasi na-approve ako. Alam mo kasi everything happens for a reason. Kahit walang-wala ka, pagka alam ni Lord na ikaw yung tipo ng tao na sincere ka, may goal ka, kaya mo pala yun. No? So anyway, sa makatawid, hindi po ako nagkaroon ng 3 job. Isang job lang. Tapos yung schedule ko is from 5 o'clock p.m. hanggang 10. So ilang oras lang yun. 5 hours, tas minus 15 minutes na break. Oh my goodness. Tas magkano lang yung sahod ko that time when I came here in Canada is like $11 per hour. That's the minimum wage. Tas ngayon, medyo matagal-tagal na ako. So, minimum wage na ngayon is $15 dito sa Alberta. Yan. So, sa makatuwid, nag-ano naman siya by the years. Through the years, yan. Nag-ano siya. Nag-up siya. Nag-increase pa. So, anyway, nung na-PR ako, nagkaroon ako ng chance na makapag-apply ng trabaho. Kasi, nung hindi pa ako PR, nagmamassage na ako kasi parang nawalan ako ng, hindi naman ako nawala ng status. Parang yung pinagtatrabahuhan ko, binenta siya, tapos kailangan kong naka-apply ako noon pero hindi na natuloy kasi nag-iba na yung management. So, sa makatuwid, nag-switch ako sa study at itong massage therapy course yung aking kinuha. So, na-pending na naman yung pagbabayad ko ng mga kautangan ko kasi I have to help myself first in order for me to give back to them. So, alam ko, that time, kailangan din nila yung pera nila. Oh my God, and so stress and everything, but like I move forward, hindi ko siya iniisip. So, pinagdasal ko na lang na sana hipuin ni Lord yung mga puso nila, maintindihan nila ako na hindi ako makakabayad sa kanila. So, alam mo yun, ang hirap nun, no? Pero, parang nag-move forward ako, hindi na lang ko tinignan yung mga negative vibes na gano'n. Kasi kapag inisip ko yun, may stress ako, ganyan. So, hindi ko rin matutulungan yung sarili ko pag stress ako. So, anyway, so yun. To cut it short, nagkaroon ako ng 3 trabaho. So, yung una kong trabaho, nung dumating ako dito, hindi ko siya ginibap. Tapos, nagtrabaho ako sa 7-Eleven, nung na-open work permit ako, tapos nagtrabaho ako sa yung gawaan ng, lagi ko sinasabi sa butihan. Tapos tanong na marami, nagtatrabaho ka sa Bottle Depot kasi yung Bottle Depot is like, doon mo ibibenta yung mga bote mo, yung mga recycled, doon mo ibibenta. So palagi sabi, saan nagtatrabaho? Ay, sa butihan ako nagtatrabaho. So akala nila sa Bottle Depot ako nagtatrabaho. So hindi po. Ayun ay, parang factory siya ng gumagawa ng mga bottle. Kunyari, ng bottle ng mineral water, bottle ng mga Coke, ganun yung mga wine, ganun yung ginagawa namin. Kami yung nagpo-produce noon, pero hindi ako nagtatrabaho sa Bottle Depot. Which is wala namang masama kung magtrabaho ka sa Bottle Depot. That is
good job as well. Kasi doon nire-recycle naman ginagamit natin. So, saludo ako sa mga trabaho dyan. Yan. Tapos, ayun, ang hirap niya kasi nag-aaral ako, tapos pagdating ko sa school, parang tulog naman ako kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng teacher kasi nga sobrang pagod ko, no. Pero sa makatuwid na ano ko siya, na survive ko siya. Kasi nga, lagi, alam mo, pagka mag-isa ka, wala kang talagang, hindi ako pala dasal na tao, hindi rin ako pala simba. Pero I believe in God, yan. So, I'm so proud of myself na kahit ano pa mangyari, palagi akong humihingi ng tulong sa kanya kasi siya lang talaga yung makatulong sa atin no matter what. Kahit may pera ka, wala kang pera, si Lord pa rin talaga yung makatulong sa atin. So anyway, natupad na yung pangarap ko. Hindi ko siya actually pangarap. Yung sinabi ko lang na pagdating ko ng Canada, kakaroon ng 3 jobs. So actually may 3 job ako. So nagtatrabaho ako sa company. I really like that job because it gives me so much freedom in my time. I can do a lot of things. So sa mga day off ko, kasi yung aming shift doon is continental shift. So it means like 12 hours siya, 2 days off, 2 days on, something like that. So 7 araw lang yung pinapasok ko sa 2 weeks. And then yung another 7 days ko, yun, doon ko nagagawa yung aking 2 jobs. So nagmamassage ako sa umaga, tapos pumunta pa rin ako dun sa work ko na first job ko dito sa Canada sa hapon. So medyo hindi na nagdi-demand sa akin yung boss ko doon kasi nga lahat naman ng iniwan ko ay napakagaling na nila. Kasi I'm so proud of them kasi kahit iwanan mo na sila, alam mo yun, talagang maaasahan mo sila. Alam mo yun, I love that job kasi wala yung mga moments na alam mo tayong mga Pilipino kapag ang katrabaho natin, mostly, hindi ko naman nila lahat, mga kapwa Pilipino, pag nakikita ka nilang medyo okay, alam mo yung kung ano-ano, kung sa bagay kasi, hindi naman natin mapiplease talaga lahat ng tao, no. May gawin kang maganda o wala, may masasabi sila sa'yo. Pero, ang gusto ko lang i-point out is mag-focus ka dun sa gusto mo, ignore mo lang sila. Kung di mo naman sila natatapakan, that's okay. You cannot change anyone, but you can change the way you respond to them or the way you deal with them. So ito po muna kasi nga may ano bang oras na? 8:45, darating na po yung client ko. Bye!